Sa kabilang banda, si Katrina. Ang bawat magandang panahon ay may katapusan. Isang linggo na ang nakakalipas, simula nang pumunta kami dito sa aming bakasyon, sa aming honeymoon. Not gonna lie, the time we spent together brought us closer to each other. Close talaga. Naghalikan kami, nagyakapan, nag-enjoy sa aming pamamalagi, nagkaroon ng masasayang gabi. Inalagaan niya ako, pinapakita niya sa akin ang kanyang malambot at mapagmalasakit na side, ang mga matatamis niyang salita ay namumula, at ang kanyang possessive side sa tuwing may lalaking sumusubok na lumapit sa akin, medyo mainit upang makita. Ayos ka lang ba? Narinig kong tanong ni Sebastian. Napatigil ako sa pag-iisip, at inilipat ang tingin ko sa kanya. Sa ngayon ay nasa private jet kami, lumilipad pa uwi. Umalis kami sa isla bandang tanghali, at ngayon ay 3:00 ng hapon na. Na-late ng 1 oras ang private jet dahil sa ilang problema sa airport. Oo, bakit? Naguguluhang tanong ko. Ilang minuto ka nang nakatitig sa mesa, sinabi niya. Oh, it's nothing, may iniisip lang, sinigurado ko sa kanya. Pinatay niya ang phone niya, at inilagay sa kandungan niya, buong atensyon niya sa akin. A penny of your thoughts, wika niya. Iniisip ko lang kung paano ang naging bakasyon natin, it was amazing, sabi ko sa kanya. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa akin. Ito ang aking unang bakasyon sa labas ng trabaho, at tiyak na hindi ito ang huli. Sabi niya kaya napangiti ako. I have something to ask you, nag-aalangan na sabi ni Sebastian at tumango ako, hinikayat siyang magsalita pa. Do you mind if I ask Thalia to shift all your stuff back in my room, or do you still want some space and time to adjust? Whatever you want, I'll respect your decision. Sabi niya, nakatitig sa akin ang mga mata niya. I think I had enough time to adjust, ngiti ko. At sa tingin ko nakuha ko na ang sagot ko, ngumiti siya pabalik. Ginugol namin ang susunod na 3 oras sa paggawa ng aming mga bagay. Nagtatrabaho siya sa kanyang telepono sa buong oras, habang nanonood ako ng isang pelikula sa TV. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa screen, at nagbahagi ng ilang komento. Pagkalapag ng eroplano, lumabas na kami. Nagpasalamat kami sa kapitan at sa air hostess bago pumunta sa aming sasakyan, na iniwan para sa amin. Umupo si Sebastian sa driver seat habang ako naman ay sa passenger seat. Dinala ng 2 lalaki ang aming mga suitcase sa trunk at inilagay sa loob. I'll have to stop at the Mafia Mansion to check on something, sabi ni Sebastian sa akin, na ikinaangat ng ulo ko papunta sa kanya. Sasama ba ako sa iyo? Maingat kong tanong. Oo, mabilis lang, sagot niya. Kinabit ko ang seatbelt ko bago siya nagsimulang magmaneho. Bahagya kong nilakasan ang volume ng radyo at sumandaw sa upuan ko, nakatingin sa labas ng bintana. Nakaramdam ako ng pagod sa paglalakbay, at gusto ko na lang tumalon sa aking kama at matulog. Pagtingin ko sa labas ay nagpapanatili akong gising. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa isang malaking gate na nababantayan. 2 security guys ang pumunta sa amin na may hawak na baril, at tinignan nila ako ng malamig na mga titig. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa seatbelt. Nakakatakot sila. Nothing to check here, asawa ko yan, sabi ni Sebastian sa kanila. Agad silang naglakad pabalik at binuksan ang gate. Nag-drive na si Sebastian sa loob, at hinayaan kong lumibot ang mga mata ko sa paligid. Ang harapan ay isang malaking garden na may daanan sa gitna, ang mansyon ay nasa likod, at may mga bodyguard pa sa front door. Napansin ko rin na maraming camera sa paligid ng property. Let's go inside, you can wait in my office, sabi ni Sebastian habang tinatanggal ang seatbelt. Ha, hindi ba pwedeng dito na lang ako sa kotse? Tanong ko sabay kagat sa labi. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin, bakit? Nagkibit balikat ako, ayoko lang. Natatakot ka, mariing sabi niya. Siguro, bulong ko. Hindi ka dapat, ito ang pinakaligtas na lugar na pwede mong puntahan. Tingnan mo lahat ng bantay, tanong niya, at tumango naman ako. Sino ba naman ang hindi makakakita sa kanila? Ngayong malalaman na nila ang iyong mukha, saan ka man naroroon, nasa duty man sila o sa kanilang day off, puprotektahan ka nila at aalagaan ka tulad ng sarili nilang pamilya. Hindi ko na kailangang tanungin sila, gagawin nila ito dahil sa kanilang katapatan sa akin. Mahinang paliwanag niya.
Gayunpaman, in case of emergency bago sumama sa kahit sino, siguraduhin mong ipakita nila sa iyo ang kanilang loyalty. Bawat miyembro dito ay may singsing o kwintas na may green emerald, ito ang aming loyalty proof. Kung wala sila nito, huwag kang magtiwala sa kanila, idinagdag niya. Oh God, napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Okay, sabi ko nang malagay sa isip ko ang lahat. Let's go. Bumaba kaming dalawa sa sasakyan, at naramdaman ko agad ang mga mata sa akin. Hinigpitan ko ang hawak ko sa phone ko, habang naglalakad papunta sa harapan, katabi si Sebastian. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti, bago nilagay ang kamay niya sa likod ko. Ah, Katrina. Lumingon ako sa right side ko, at nakita ko si Carter na naglalakad palapit sa amin na may ngiti sa labi. Welcome to your husband's office. Medyo malakas niyang sabi. Sebastian, I'll take her to your office. They are waiting for you impatiently. Sabi ni Carter sa kanya. Bakit ang lakas ng pagsasalita niya? Okay, stay with her, sabi ni Sebastian sa kanya. Hindi naman niya kailangang maging babysitter ko, paninigurado ko kay Sebastian. Narinig kong napangiwi si Carter. Bodyguard, hindi babysitter, itinama ako ni Carter. Parehas lang yun, sambit ko. Lumapit si Carter sa akin at tumabi sa akin, bumulong. I have a pride, you know. Everyone are listening to us, so please, say bodyguard and no babysitter. Lumayo siya at tumawa ako, tumango. Hayaan mo siyang makasama, love. Nilingon ko si Sebastian, mas magiging komportable ka sa tabi niya. Tinawag niya akong love. Bilang bodyguard niya, dagdag ni Carter. Yeah, whatever, just look after her, sabi ni Sebastian. Tiningnan niya ako ng isang beses bago naglakad palayo, na sinundan siya ng mga guard. This way, narinig kong sabi ni Carter. Si Carter ay nanatili sa aking tabi, ginagawa ang kanyang tungkulin bilang aking bodyguard na medyo mahusay. Nasa likod ng gusali ang opisina ni Sebastian, kaya sa tuwing dadaan kami sa isang silid o sa isang open space, napapalingon kami. May mga nakatingin sa akin na nagtataka, habang ang iba naman ay nakatingin lang sa kawalan. Umakyat kami sa hagdan, at binuksan ni Carter ang isa sa mga pinto sa kanan. Opisina iyon ni Sebastian. Pumasok ako sa loob, at hinayaan kong lumibot ang mga mata ko. Ito ay isang katamtamang laki ng opisina, na may isang mesa, isang leather na upuan, ilang mga sopa, dalawang upuan sa harap ng mesa, isang koleksyon ng baril sa dingding, at may isa pang pinto sa kanang bahagi. Make yourself comfortable, Sebastian, might take some time, pagpapaalam sa akin ni Carter. Lumingon ako sa kanya at nakita ko siya, nakaupo sa isa sa mga couch, at kinuha ang phone niya sa bulsa. Hindi ba dapat kasama mo siya? Curious kong tanong. I should be, ngunit nakikita mo, medyo mayabang at sakit sa puwet ang kinakaharap niya ngayon. Simula nang magbakasyon si Sebastian, ngayon naman, paliwanag ni Carter na may bahagyang ngisi. Natawa ako, grabe naman. Kung ganoon ay hindi ka dapat tumatawa, sambit niya. Umupo ako sa isa sa mga upuan, at hinintay si Sebastian habang walang ibang ginawa kundi ang tumingin sa paligid. Mukhang na-bored ka, komento ni Carter. Oo nga, medyo pagod din ako sa biyahe, and I wanna sleep, napabuntong hininga ko. There is a bed if you want to nap, sabi niya kaya napataas ako ng kilay. Isang bed dito, tanong ko, at tumango naman siya. Sa tingin mo saan nagpapahinga ang asawa mo kapag nagtatrabaho siya sa gabi, sabi niya. Oh, mukhang nakakatukso ang kama, pero kung iidlip ako, hindi ako siguradong magigising ako, dagdag ko. Well, kung ang iyong mga talukap ay naging mabigat, at naging imposible upang panatilihing bukas, ipaalam sa akin at ipapakita ko sa iyo ang kama. Sabi niya at tumango naman ako. Buti na lang at hindi nagtagal si Sebastian. After 30 minutes of waiting, tumayo si Carter at sinabi sa akin na tapos na si Sebastian sa meeting niya. Let's go, sabi ni Carter. Pagod akong tumayo, at sumabay sa kanya sa pagbaba. You Carter. May tumawag kay Carter, na nagpahinto sa amin. Isang matangkad na moreno ang lumakad papunta sa amin, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, na may pilyong ngiti sa kanyang pink na labi. May grupo ng mga lalaki sa gilid ng pader, nakatingin sa amin. Ano? Tuyong tanong ni Carter. Mind introducing the fine lady, tanong niya habang binibigyan ako ng nakakaakit ng ngiti.
Sa reaksyon ni Carter, naunawaan ko na ang taong ito ay hindi kasing kaakit-akit gaya ng kanyang nakikita. I do mind, maikling sagot ni Carter. Come on, hindi mo kami pwedeng iwan sa suspense. Marami kaming gustong malaman tungkol sa kanya, I mean, hindi araw-araw may kasama kang babae sa tabi mo sa impyernong ito na parang mansion. Ang sabi ng lalaki habang binigyan niya ng mapanghamong tingin si Carter. At saka, hindi balabag sa rule na magdala ng babae o escort dito. Breaking your boss rules ha? Ano ang sasabihin niya kapag nalaman niyang sinira ng kanyang pinagkakatiwalaang lalaki ang kanyang rule? Nakangisi niyang tanong. Teka, akala niya escort ako. I didn't break any rules, matigas na sabi ni Carter. Ginawa mo, nakatayo siya sa tabi mo, tinuro ng lalaki. At sa tingin mo isa akong escort, hindi ko napigilang magtanong. Kung ganoon, ano ka ba? Tanong niya. Be respectful, babala ni Carter sa kanya. I don't see why I should, putol ng lalaki. Kung gayon ay malugod kong bubunutin ang iyong mga eyeballs. Isang pamilyar na boses ang umalangaw sa buong silid. Nilingon ko si Sebastian and he was glaring at the guy. Marami pang bodyguard at mga lalaki ang pumasok mula sa ibang mga kwarto at lahat sila ay nakatingin sa amin. Inilipat ni Sebastian ang tingin niya sa akin. Come here, love. Umalis ako sa gilid ni Carter at naglakad papunta sa gilid niya. Pinulupot niya ang isang braso niya sa bewang ko, habang nasa bulsa niya ang isa niyang kamay, habang mataas ang ulo niya sa harap ng lahat. I introduce you all my wife, Katrina. Sabi niya at pinagmasdan ko ang paglaki ng mata ng morenong lalaki. Mapaparusahan ka sa hindi mo paggalang sa kanya, and mind you, hindi lang dahil asawa ko siya, but you need to learn to respect woman. Escort man sila or any other girls. Sabi ni Sebastian. Period. Alam kong hindi mo ito unang beses na walang galang sa isang babae, ang dami kong reklamo sa iyo, at ngayon ko lang nakita, dagdag pa ni Sebastian. Tahimik na nakikinig ang lalaki. Carter, ingatan mo siya, sabi ni Sebastian kay Carter, at tumango siya. At saka, umaasa ako na lahat ng tao dito ay alam kung ano ang gagawin. Sabi ni Sebastian, at may sabay-sabay na yes sir. Naramdaman kong pinisil niya ang gilid ng bewang ko, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Let's go home. Tumango ako. Naglakad na kami papunta sa sasakyan. That was quite the show, komento ko. Don't mind him, he has always been a jerk. Sinabi niya sa akin. Why do you tolerate him? Curious kong tanong. Dahil siya ay isang good fighter, at mahilig siyang kumuha ng mga panganib na ang iba ay nag-aalangan na kunin. Oh, umupo na kami, at nagmaneho na siya pauwi. Nang makarating kami sa bahay, masaya ako at nasa sabik na sa wakas ay tumalon sa kama para matulog. Gayunpaman ang aking kagalakan ay naputol. Pagpasok namin sa loob ng bahay, bumapo ang mga mata namin sa isang blonde na babae na kausap si Talia. Actually, nagutos siya kay Talia. Nakilala ko nga siya sa mga larawang ipinakita sa akin ni Talia, nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa pamilya ni Sebastian, at ang babaeng nakatayo sa harapan namin ay ang mother ni Sebastian. Nakasuot siya ng slim calf level na nude dress, ang blonde niyang buhok ay straight shoulder length, at nakasuot siya ng high heel. Tumigil siya sa pagsasalita, at lumingon sa amin. Tahimik siyang tumingin sa akin, bago umiling ng hindi sumasang-ayon. Mukhang wala ng magiging mother-in-law at daughter-in-law bond. Note the sarcasm. Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang iyong trabaho? Tanong niya na nakatingin kay Talia. Tanungin mo siya kung may gusto siyang inumin, nagutos siya. Pero bago pa man makapagsalita si Talia, ay nagsalita na si Sebastian. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sebastian. Tila hindi naabala ang kanyang ina, sa tonong ginamit ni Sebastian, sa halip ay hindi niya ito pinansin. Nandito ako para maghapunan, kasama ang anak ko, mahinahong tugon niya. Wrong house, sabi ni Sebastian sa kanya. Binigyan ko na siya ng listahan ng mga ihahanda para sa hapunan, and I hope na hindi ako ma-disappoint. Sabi niya, sabay tingin kay Talia. I can't believe this, bulong ni Sebastian. Tumalikod siya, at tinungo ang isa sa mga guest room sa tabi ng silid ng library. Nang marinig namin ang pagsara ng pinto, naglakad si Talia papunta sa amin. Tatawagan ko sana ikaw para sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya, pero hindi niya ako pinabayaang mag-isa simula pa kaninang umaga. Humingi ng tawad si Talia kay Sebastian. Simula umaga, nandito na siya simula umaga.
Tanong ni Sebastian, at tumango naman si Talia. Mabuti na lang at inilipat namin ni Alfred ang lahat ng gamit ni Katrina sa kwarto mo kahapon. Pumunta siya para tingnan ang kwarto mo. Pagdating niya dito, sabi ni Talia kay Sebastian. Nasaan si Alfred? Tanong ko kay Talia. Pumunta siya sa palengke para bumili ng ilang gamit para sa hapunan. Maraming demand si Mrs. Alvaro para sa hapunan ngayong gabi, sagot ni Talia. Okay, gawin mo kung ano ang hilingin niya sa iyo. Sana umalis na siya after dinner, dagdag ni Sebastian. Kinakabahang sabi ni Talia. Ano? May bitbit siyang suitcase, sabi niya, kaya napabalikwas si Sebastian at nadismaya. Umakyat siya sa hagdan at pumunta sa kwarto namin. Humanga siya sa iyong mga designer bag, sabi ni Talia na nakatingin sa akin. Pinuntahan niya ang mga bag ko. Itinanong ko. Sa buong closet mo, at gustong gusto niya ang isa sa iyong mga pulang dress. Inilagay ko na sa couch sa kwarto mo. Baka pwede mong isuot for dinner. Iminungkahi niya. Okay, sang-ayon ko. I wonder kung anong pulang dress yun. Iniwan ko si Talia at pumunta sa kwarto. Nadatnan ko si Sebastian sa may bintana, hawak ang phone niya. Well, nagpa siya ang iyong ina na pumunta dito upang maghapunan kasama ang kanyang anak. Hindi ako natutuwa sa ideyang ito, sigurado akong may layunin siya at makasariling dahilan para pumunta rito. So get your ass here tonight for dinner, kung kailangan kong bumaba mamayang gabi, isasama kita brother. Sabi niya. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya. Wala akong pakialam, see you later brother. Ibinaba niya ang tawag, ibinato ang phone niya sa kama. Walang ginawa sa iyo ang phone, sabi ko, pambasag ng katahimikan. Umupo siya sa tabi ko, bumaba ang balikat niya. I was happy before I saw her face. Siguro hindi naman magiging masama ang hapunan. I try to stay positive. Bahagya siyang umiling. I don't think so. Humiga siya pabalik sa kama, nakadikit ang mga paa sa gilid. Binuksan niya ang isang braso niya na nangaanyaya sa tagiliran niya. Tinanggal ko ang sandals ko bago gumapang sa gilid niya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya, pinulupot ko ang braso ko sa bewang niya, nakasukbit ang mga paa ko sa likod ko. Ipinatong niya ang kamay niya sa puweten ko. I should warn you, sabi niya, kaya napaangat ang ulo ko para tignan siya. Masungit talaga siya, kaya kung may sasabihin siya sa dinner, huwag mo na lang pansinin. Sabi niya sa akin, at tumango naman ako. Nanatili kami sa kama na magkayakap, hanggang sa oras na para bumangon at maghanda. I try my best para hindi makatulog. Naghanda muna si Sebastian, at bumaba siya para kausapin si Talia habang ako naman ay naghahanda sa banyo. Sinuot ko nga ang dress na sinabi sa akin ni Talia. Tamad akong nag-light makeup, nagayos ng buhok at naglagay ng pabango. Nakarinig ako ng wolf whistle, kaya napalingon ako sa pinto. Napasandal si Sebastian sa frame ng pinto, nakalagay ang mga kamay nito sa mga bulsa, habang nakatingin sa akin na may ngiti sa labi. Beautiful, komento niya. Nahihiya akong ngumiti. Thank you. Dinner is ready, bumaba na tayo. Kinuha ko ang phone ko bago kami bumaba. Nasa tabi ng dining table si Talia kasama si Mrs. Alvaro. Tinitingnan niya ang pagkain at ang mga plato na nasa mesa. Nandito na si Sir, sabi ni Talia kay Mrs. Alvaro. Lumingon siya sa amin at pinagmasdan ako ng mga mata niya na para akong exam paper, and she was the teacher correcting it. I still think na mas better si Hannah, ang komento ng kanyang ina na ikinagulat ko. Ouch! Thankfully what you think doesn't matter, dagdag ni Sebastian sabay lagay ng kamay niya sa lower back ko. Narinig namin ang doorbell, at binuksan ni Talia ang pinto. Magkatabing pumasok sina Adam at Alicia. Mother, tumango si Adam sa kanya. I see that you are still with that thing. Sabi niya sabay turo kay Alicia na nakatingin sa kanya ng blanco. We married each other, she's my wife, syempre I'll still be with her, wika ni Adam. Wife. Sa last time na nakita ko kayong dalawa, nag-aaway kayo, at malinaw sa akin na itatapon mo siya. Casual na sabi ni Mrs. Alvaro. Bago pa makapagsalita si Adam, narinig na naman namin ang doorbell. Bubuksan na sana ito ni Talia nang pigilan siya ni Mrs. Alvaro, at naglakad papunta sa pinto para buksan siya mismo. Nagkatinginan sina Sebastian at Adam na parehong nalilito at naiintriga.
Naglakad si Alicia sa tabi ko at ipinulupot ang braso niya sa braso ko habang nakaharap kaming lahat sa pinto. Bumukas ang pinto at nakita namin ang isang babae kasama ang kanilang ama, si Mr. Alvaro. Sino ang babaeng yun? Nakasuot siya ng puting jumpsuit. Ang damit niya ay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Iskandaloso. Si Hannah Thompson yan, bulong ni Alicia sa gilid ko. Hannah, nagulat ako nang makita ko siya. Lahat kami ay, katabi si Mrs. Alvaro na agad siyang niyakap na may malaking ngiti sa labi. I'm so glad that you came, and look at you look so pretty. Sinabi ni Mrs. Alvaro sa kanya na napangiti si Hannah ng buong pagmamalaki. Thank you Tita Divina, sabi ni Hannah. Kaya ang pangalan ni Mrs. Alvaro ay Divina. Slutty much, bulong ni Alicia. Let's all have dinner. Ngumiti si Divina sa kanya. Tahimik na pumasok sa loob ang tatay nila, si Mr. Alvaro at tinungo ang dining table. Oh boy, this is going to be a dinner. Nakaupo na kaming lahat sa dining table na may matinding katahimikan sa paligid. Si Mr. Alvaro ay nakaupo sa ulo na ng mesa, kasama ang kanyang asawa sa kanyang kaliwang bahagi. Sa tabi ni Tita Divina, nandoon si Hannah at iyon lang. Sa kanang bahagi ni Mr. Alvaro, nandoon si Adam, Alicia, ako at si Sebastian. Umupo siya malayo sa parents niya at kay Hannah. Tahimik siyang nakatingin sa plato niya. Thank you for inviting me for dinner, sinabi ni Mr. Alvaro sa walang partikular na tao. Me too, I'm honored to be here. Medyo nalungkot lang ako na ang layo mo sa akin, sabi ni Hannah habang nakatingin kay Sebastian na may nakakaakit na ngiti. Nakatingin sa kanya si Sebastian ng blanko. Hindi naman magtatagal yan, muling pagtitiwala ni Tita Divina sa kanya. Excuse me, what? Sebastian, bakit hindi ka lumipat sa tabi niya? I bet you both have a lot of things to talk about, sabi ni Tita Divina kay Sebastian. Para bang alam niyang may sasabihin si Sebastian na hindi kasiya-siya, nagsalita si Adam bago pa man magawa ni Sebastian. How about we have dinner before talking? Lumalamig na ang pagkain. Tama siya, sabi ni Mr. Alvaro. Anong klaseng kasambahay meron ka dito? Ni hindi niya kayang panatilihing mainit ang pagkain bago ihain. Umiling si Hannah na hindi sumasang-ayon. May katulong ako sa bahay na sinisigurado na laging mainit at bagong luto ang pagkain ko, wika ni Hannah. Exactly, ganyan dapat gawin, sumang-ayon naman si Tita Divina. Napatingin kami kay Thalia na nakatayo sa may dingding, tahimik na nakikinig sa kanila. Isang panatag na tango ang ibinigay sa kanya ni Sebastian, at bahagya itong ngumiti na parabang sinasabi sa amin na wala siyang pakialam sa mga sinasabi nila. Kinagat ko ang roasted potato at mainit pa. Pareho silang madrama ng walang dahilan. Ang tahimik mo, bakit hindi ka nagsasalita? Bumangala ako at nakita ko si Hannah na nakapout na nakatingin kay Sebastian, pinakita sa amin kung gaano niya na-overline ang lipstick niya. Ayoko, walang gana na sagot ni Sebastian. Bastos iyan, sabi ng mama niya. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita, bulong ni Alicia na nakakuha ng tingin mula kay Tita Divina. Anyway Sebastian, I heard that you refused one of the deals that my dad offered to you. It was a great one, kung tinanggap mo. Nasa New Zealand tayo, sa isang magandang villa, sabi ni Hannah sa kanya. Anong deal? Maingat na tanong ni Mr. Alvaro. Tumikhim si Adam, yung napag-usapan natin. Napaisip si Mr. Alvaro at blanco ang mukha niya nang maalala niya ito. The deal that could have got us a lot of money. Sabi niya hindi masaya habang nakatingin kay Sebastian. Yes, that's why Dad suggested it to Sebastian. The money was great, the deal was great, dagdag ni Hannah. Sebastian, mukhang maganda ang deal, bakit tatanggi? Tanong ni Tita Divina na nakakunot ang noo. Ibinaba ni Sebastian ang tinidor at iritadong tumingin sa kanila. It's my company, it's my decision. I don't see why I should explain myself to outsiders, who have no say in my business. Malamig niyang sagot. But the money was... Wala akong pakialam sa pera, at hindi ko pinagsisisihan ang pagtanggi sa deal. Natutuwa akong ginawa ko, kailangan kong gumugol ng isang buong magandang linggo kasama ang aking asawa sa isang amazing island para sa aming honeymoon. Sabi ni Sebastian. Inilipat ni Hannah ang tingin niya sa akin, at pinandilatan ako. Hindi ko siya pinansin habang inabot ko ang kamay ko kay Sebastian. Pinulupot niya ang kamay niya sa akin, ipinahid niya ang hinlalaki niya sa balat ko.
Tumawa ang kanyang ama, "So now you will commit to that wedding." Pareho kami, hindi inaasahang bulalas ni Adam. Nagkatinginan silang dalawa ng kanilang ama bago tumayo, baka sa mukha nito na hindi siya natutuwa doon. Hindi mat siya ang nakakuha kay Alicia para kay Adam. Bakit ayaw niyang mag-commit ang kanyang mga anak sa kanilang relasyon? "I'm out of here." Naglakad siya palabas, lumabas ng bahay, sinigurado niyang isinara ang pinto sa harapan para marinig namin. "Well played, nagalit ka sa papa mo," sambit ni Tita Davina. "And now you care because..." Sebastian trailed off. "You might be all confident right now but I can tell you na kung ano man ang nangyayari sa inyong dalawa ay hindi magtatagal," sabi ni Tita Divina habang tumatayo. Sinamaan niya ako ng tingin, bago naglakad palayo sa guest room. "Sebastian, your parents are thinking well for you," sabi ni Hana na nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Napasandal siya sa mesa, itinulak ang dibdib. "She was really getting on my nerves. Sa tingin ko dapat mong pakinggan sila," dagdag niya. "Thank Lord, she has the brain to think," sarkastikong sabi ko, sabay kuha ng baso ng alak ko. Lumingon siya sa akin, "Excuse me." "You are excused," sabi ko. "Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ako ng ganyan?" Nagdemand siya. "I'm Mrs. Alvaro, nice to meet you Miss Thompson," natatarantang sagot ko. Parang mas ikinagalit niya. "Nai-insecure ka ba Mrs. Alvaro?" tanong niya sabay ngisi. "Insecure? Tingnan natin." Nandito ako nakaupo na nakasuot ng disenteng damit, may singsing sa daliri ko, nakadikit ang apelyido niya sa akin habang nandito ka sa mga ganito, damit at ayon. "Again, sinong insecure?" tanong ko. Bigla siyang napatayo, napapikit ng mariin ang kanyang panga, habang nadagdagan ang kanyang galit. Ang hindi ko inaasahan ay ang pagbato niya ng red wine niya sa dibdib ko. Naramdaman ko ang malamig na likido sa aking dibdib, na umaagos sa aking tiyan. "Oh my," napabuntong hininga si Alicia. Tumawa ako ng walang kwenta. "You are so stupid," komento ko habang tumatayo. Napabuntong hininga siya na parang nasaktan sa sinabi ko. "Sino ang nagtatapon ng red wine sa pulang dress?" sabi ko habang nakatingin sa puting damit niya. Mukhang naiintindihan niya kung saan ako pupunta, at nanlaki ang mata niya sa takot. Hinablot ko ang baso ng alak ni Sebastian, dahil hindi man lang niya ito hinawakan, at puno pa rin ito, at itinapon iyon sa tiyan niya, kung saan alam kong mag-iiwan ito ng mantsa. Isa pang baso ng alak ang ibinuhos kay Hana, at napalingon ako sa gilid ko para makita si Alicia na nakangiti. I always wanted to do that. Kahit naiinis ako, napangiti ako. Lumapit sa akin si Talia na may dalang tuwalya. Hinawakan ko iyon at pinunasan ang likido sa dibdib ko. "Kailangan ko ng tuwalya," sabi ni Hana na nakatingin kay Talia. "O bakit hindi mo tanungin ang katulong mo?" sagot ni Talia bago tumingin sa amin, hindi siya pinansin. Naramdaman ko ang dalawang kamay sa aking bewang bago ko naramdaman ang kanyang harapan sa aking likuran. "That was kinda hot," bulong niya malapit sa tenga ko bago niya hinalikan ang pisngi ko. "Kailangan kong maligo," sabi ko. Naramdaman ko ang pagdikit ng damit ko sa balat ko. "Sure dear, punta na kayong dalawa sa kwarto nyo, ipapainit ko ulit ang pagkain nyo at ako na ang magdadala doon," sabi ni Talia bago lumingon kina Alicia at Adam. "Pareho kayong maghintay ng ilang minuto, mag-iimpake ako ng pagkain para sa inyong dalawa. Halos hindi ninyo ginagalaw ang pagkain ninyo," dagdag ni Talia. Nakalimutan namin na nandito pa pala si Hana. Kinaumagahan, nagising ako sa paghimas ni Sebastian sa bewang ko habang nakahiga ako, nakatalikod sa kanya. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa balikat ng ilang beses. "Kung magtatrabaho ka ngayon, it's time to wake up. Isang oras na tayong late," narinig kong sabi niya. Isang oras. Bahagya akong lumingon para tignan siya. "Talaga?" "Oo." "Okay," napabuntong hininga ko. "Gamitin ko muna ang banyo, samantala subukan mong gumising." Hinalikan niya ako sa pisngi bago siya gumulong sa kama. Pinagmasdan ko ang kanyang kalamnan sa likod, habang naglalakad siya papunta sa banyo. Nung nawala siya, I grabbed my phone and sent Mary a message that I would be late today. Tiningnan ko ang ilang messages bago ako tumayo, at inayos ang kama. Lumabas ng banyo si Sebastian na nakatapis lang ng tuwalya sa bewang, at pumunta sa closet para maghanda. Pumunta ako sa banyo. Naglakad ako papunta sa kwarto.
I'll drop you at the office, sabi ni Sebastian sa akin. Are you sure? I can go with Alfred, late ka na sa trabaho. Sinabi ko. I'll drop you, giit niya. Fine. Kinuha ko ang bag ko at ang phone ko bago kami bumaba. Nasa tabi ng mesa si Hana, nakatingin sa pagkain habang naglilinis ng kusina si Talia. Nakita niya kami at naghugas ng kamay bago pumunta sa dining table. Umupo na kami at mabilis niyang inihain ang pagkain namin dahil alam niyang late na kami. Nasa likod si Alfred, tatawagan ko, sabi ni Talia sabay abot ng kape namin. No, I'll drop her today, sabi ni Sebastian sa kanya. Sige. Nasaan ang breakfast ko? Tanong ni Hana kay Talia. Nasa mesa, serve yourself. Kumain na kami ni Sebastian at siya na ang naunang nakatapos. Hihintayin kita sa labas, sabi niya sa akin bago humalik sa pisngi ko. Tumayo siya at lumabas. Ininom ko ang kape ko bago ko sinulyapan si Hana na pinandilatan ako. Iwan mo na ang plato sa mesa dear, maglilinis ako, sabi sa akin ni Talia. Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Mukhang asar at galit pa rin si Hana at pinagtatalunan ko kung magdadagdag ng panggatong sa apoy o hahayaan na lang. Pathetic bitch, rinig kong sambit niya. Mukhang maganda ang unang pagpipilian. Lumimot ako sa mesa at tumabi sa kanya. Nga pala, salamat sa alak sa dibdib. Medyo nagkaroon kami ng foreplay kagabi. With a smile on my face, I walked out leaving her with her mouth dropped on the floor. Nakakapagod ang araw. Ang lahat ng mga paperwork at meetings ay napakatagal at hindi ako nakakuha ng maraming oras upang magpahinga. Buti na lang at hindi ako nag-overtime para magtrabaho at sinundo ako ni Alfred sa usual time ko. Umuwi ako at nakita sina Hana at Tita Divina na nagchichismisan sa main couch habang may hawak silang isang baso ng alak. Binigyan nila ako ng matalim na tingin na hindi ko pinansin bago umakyat sa kwarto ko. I took a warm shower at nagsuot ng comfortable pajamas bago tumalon sa kama. Nakahinga ko ng maluwag nang bumampi ang likod ko sa malambot na mattress. Ipinikit ko ang mga mata ko at nakatulog ako. Nagising ako nang may malalambing na halik sa pisngi ko. Wakey wakey, dinner time, narinig kong sabi ni Sebastian. Iminulat ko ang mga mata ko at lumingon para tignan siya. Nakasuot siya ngayon ng puting t-shirt at gray na sweatpants. Basa ang buhok niya. I'm tired, sabi ko sa kanya. I know and me too. Sinabi ko kay Talia na dalhin ang pagkain natin dito. Sabi niya at tumango naman ako. Hinawakan niya ang braso ko at itinaas bago nilagay sa leeg niya habang isinandal niya ang katawan niya at ipinatong ang ulo niya sa dibdib ko, niyakap ako. Ang mga patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay bumagsak sa aking leeg at naramdaman ko ang kanyang bigat na dinudurog ako. Not gonna lie, it didn't bother me. Pinulupot ko ang kabilang braso ko sa kanya. Hindi ka maniniwala sa mangyayari ngayon, narinig kong sabi niya. Ano? Curious kong tanong. Nakatanggap ako ng ilang mga text message mula kay Mommy na nagsasabi na ang mga ingay na ginawa natin kahapon ng gabi ay medyo walang galang at ang mga ganoong kilos at gawain ay hindi dapat gawin kapag may mga bisita tayo. Sabi niya na ikinasalubong ko ng kilay. Mga ingay, kilos, gawa, wala tayong ginawa, oh my God. Agad kong naintindihan ang nangyari. Kaninang umaga bago ako umalis para sa trabaho, may sinabi ako kay Hana at ang beach na ito ay nagtungo sa isa pang beach. Ngayon, wala tayong ginawa kagabi. We slept like a baby, and we are only couples here, so should I worry about the noises she heard? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Tumawa ako, actually parang alam ko na ang nangyari. Mind elaborate. Kaninang umaga, pagkatapos ng almusal ay may sinabi si Hana, at sinabi ko sa kanya at nag-quote ako. Nga pala, salamat sa alak sa dibdib. Medyo nagkaroon kami ng foreplay kagabi. Pangasar lang sa kanya, at mukhang nagchismis siya, paliwanag ko. Tumingala sa akin si Sebastian with a amused expression, medyo nagkaroon tayo ng foreplay kagabi ha. The look on her face was priceless, sabi ko sa kanya. You are petty as fuck. Komento niya na ikinatawa ko. I might be. Hinila niya ang sarili niya sa isang push-up position at sumandal para halikan ang labi ko. Inilagay ko ang kamay ko sa pisngi niya habang hinahalikan siya pabalik. Pumunta ang isang kamay niya sa gilid ko at naramdaman kong itinaas niya ang shirt ko.
Inipit niya ito malapit sa leeg ko, naka-display ang bra at boobs ko. Bahagya siyang lumayo na may pilyong ngisi sa labi. How about we try those foreplay you talk about? Yumuko siya para halikan ang dibdib ko, pero may narinig kaming kumatok sa pinto. Lumipat siya sa gilid at mabilis kong ibinaba ang short ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Thalia dala ang pagkain namin. Salamat, Thalia. Kinaumagahan, nagpatuloy ang aming pang-araw-araw na gawain. Maagang nagising si Sebastian at pumunta sa mafia mansion niya para sa emergency work. Bandang 6 AM na nang mahina niya akong inaloob para sabihing aalis na siya. Hinalikan niya ako sa noo bago umalis. Sa ngayon ay 9 AM at nasa master bedroom pa rin ako. Ngayon ay hindi ako pumunta sa opisina dahil pinipinturahan ang aking cabin at kailangan ng servicing ng AC. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho habang pinangangasiwaan ng isa sa aming mga security guys. Gayon din, si Neri ay working from home din. Sinadya kong maghintay ng 1 oras bago bumaba para mag-almusal kasama si Thalia. Pagdating ko sa dining area, nililinis ni Thalia ang kalat na naiwan ni Tita Divina at Hana. Nasaan sila? Tanong ko kay Thalia pagkaupo ko. Pumunta sila sa pool, sagot niya. Ang tubig ay dapat na malamig sa oras na ito. Alam naman nila na hindi hitong pool ang pool, right? Maingat kong tanong kay Thalia. Napatigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin, sana alam nila. Pagkasabi niya noon ay narinig namin ang 2 sigaw na nagmumula sa labas. Hindi na namin kinailangan pang lumabas at tingnan dahil pareho silang nagmamadaling pumasok at nakatapis ng tuwalya. Bakit ang lamig? Tanong ni Hana kay Thalia. It's not a heated pool, mariing sagot ni Thalia. At pwede ko bang malaman kung bakit wala kang sinabi bago kami pumunta doon? Gulat na tanong ni Tita Divina. Akala ko alam mo na, sabi ni Thalia. Well, we didn't. Naiye-yellow na kami ngayon, ngumisi si Hana. Pumasok na tayo sa kwarto, sabi ni Tita Divina kay Hana. Naglakad silang dalawa papasok, at nang marinig namin ang pagsara ng pinto ay tahimik kaming dalawa ni Thalia na natawa sa kanilang paghihirap. Umupo na kami at sabay-sabay na nag-breakfast. Pagkatapos ng almusal, umupo ako sa may counter, at kinausap si Thalia habang naghuhugas ng pinggan. So sabihin mo sa akin kung paano ang iyong bakasyon? Excited na tanong ni Thalia. It was nice, we enjoy our stay, sagot ko. Bumabalik ang isip ko sa Sandy Beach, sa cabin namin, sa pool at sa mga restaurant nila. Nakikita kong mas close kayo ni Sebastian ngayon, komento ni Thalia. Dahan-dahan akong tumango, we are. Yung time na magkasama kami, na-realize ko na gusto ko siya, sobra. Ngumiti si Thalia, at makikita sa mga mata niya na mutual ang pakiramdam. Natutuwa akong pareho kayong piniling ayusin ang mga bagay-bagay sa halip na magkahiwalay na paraan. Natutuwa din ako, nakikita ko ang kanyang soft spot, ang kanyang caring side, ang kanyang possessive side sa tuwing may ibang lalaki na tumitingin sa akin. At nagpapasalamat ako na nag-open up siya sa akin sa halip na ilagay ang lahat sa loob niya, sincere kong sabi. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nahanap ka niya, isa kang mabuting babae Katrina, sa kabila ng kalagayan ng mga magulang mo at kung paano ka pinalaki, maganda ang trabaho ng kapatid mo, at kung ako ang magiging ina mo, magiging proud ako sa'yo. Sinabi niya ang kanyang mga salita, making me sentimental. Ito ang unang pagkakataon na may nagsasabi sa akin ng mga magagandang bagay, at naantig ang puso ko. Tumayo ako, naglakad-lakad sa counter, at ipinulupot ang mga braso ko sa yakap niya. Ipinulupot niya ang isang braso niya sa akin habang ang isa niyang kamay ay basa at may sabon. Maya-maya pa ay humiwalay na ako. Siya nga pala, sinabi ba sa'yo ni Sebastian na 2 weeks na ang birthday niya? Tanong niya at nagsalubong ang kilay ko. No, he didn't, sagot ko. Well, either nakalimutan niya yung birthday niya, or ayaw niyang ipaalala kahit kanino, pagtatapos ni Thalia. Bakit ayaw niyang ipaalala kahit kanino? Curious kong tanong. Bihira siyang mag-celebrate ng kanyang birthday dahil ayaw niyang mag-cutting ng mga birthday cake. Kaya kadalasan kapag birthday niya, ginagawa ko ang kanyang paboritong pagkain. Naiisip ko na baka pwede tayong mag-home party, tayo lang at ilang malalapit na kaibigan, mungkahi ni Thalia. It sounds good. Sumang-ayon ako, tanungin muna natin siya. Sa wakas ay oras na ng hapunan. Inayos ni Thalia ang mesa at parehong nakaupo sina Hana at Tita Divina, nag-uusap. Nanatili ako sa may counter habang kumakain ako ng ilang grapes.
Narinig kong bumukas ang pintuan sa harapan, ngunit hindi ko na ito pinansin dahil kamakailan lang ay lumabas si Alfred para bumili ng pickles. Ilang segundo pa, naramdaman kong pumulupot ang dalawang braso sa bewang ko bago ko naramdaman ang labi niya sa pisngi ko. "Hey," narinig kong mahinang sabi ni Sebastian na may pagod na tono sa boses. Tinagilid ko ang ulo ko para tignan siya. "Hey, how was your day?" "Nakakapagod, bigyan mo ako," sabi niya sabay kumpas sa mga grapes. Kumuha ako ng isa at nilagay sa bibig niya. "Ihahanda ko ba ang hapunan mo?" Napalingon kami sa gilid namin at nakita namin si Talia na nakangiting nakatingin sa amin habang sina Tita Divina at Hana ay nakatitig sa akin. "Yes please." Umupo na kaming dalawa sa table at kumain na kami ng dinner. Half in, sinabi ni Tita Divina kay Sebastian na uuwi na sila bukas ng umaga. Tango lang ang ibinigay niya sa mga ito bago tinapos ang pagkain. Naglakad na kaming dalawa pabalik sa kwarto namin. Nag-shower siya, ako naman ay nagpalit ng pajamas. Humiga ako sa kama habang hinihintay siya. Naglakad palapit siya at binigyan ako ng nakakapagod na ngiti. Humiga siya sa gilid ng kama at humarap sa akin. Halos hindi ko maidilat ang aking mga mata, komento niya. "Dapat magpahinga ka," sabi ko sa kanya. "Gagawin ko, pero ngayon kausapin mo ako. Miss ko na boses mo," sabi niya, kaya napangiti ako. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa araw ko, sinabi sa kanya ang tungkol sa pool incident na nangyari kaninang umaga kasama sina Tita Divina at Hana. Ngumisi siya at lumapit sa akin. Inihiga niya ang ulo niya malapit sa balikat ko habang nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. "Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin yung birthday mo?" tanong ko. Bumuntong hininga siya, nakalimutan ko. "Sinabi sa akin ni Talia ang lahat at gusto naming gumawa ng small party para sa iyo. Tayo lang at ang mga kaibigan natin, pwede ba?" Maingat kong tanong sa kanya. "Fine, pero si Carter lang ang iimbitahan natin, ang brother mo, ang asawa niya at si Arya," sabi niya, kaya napangiti ako. "Sure." Makalipas ang 5 minuto, nakarinig ako ng mahinang hilik, at nang tingnan ko siya ay mahimbing siyang natutulog. Katulad nito, sa isang kisap mata, lumipas ang 2 linggo, at birthday na ni Sebastian. Pareho kaming nagplano ng party na magkasama, siya ang nag-asikaso ng catering at ng mga pagkain habang ako naman ang nag-aasikaso ng invitation at mga decorations. Dahil family-friend party iyon, hindi namin hinayaang magluto si Talia at tumawag ng catering organization. Parehong pamilya at kaibigan namin sila ni Alfred, kaya patas na nag-e-enjoy sila sa party tulad naming lahat. Sa ngayon ay kasama ko si Talia sa backyard kung saan nag-aayos ng mga mesa ang mga decorators. Nasa may patio area si Alfred na nagpapahangin ng mga balon na binili niya para ilagay sa may glass door na patungo sa backyard. Napagpasyahan namin na magkaroon ng isang outdoor party dahil ito ay nagiging mainit sa loob sa gabi at ang simoy ng hangin sa backyard ay isang regalo. Plus ang mga ilaw at ang view ay mas mahusay. Sinabi ko sa mga decorators kanina kung paano ko gusto ang setup, at sa ngayon ay kamangha-mangha ang ginagawa nila. "I'll be back," sabi ko kay Talia, at tumango naman siya. Umakyat na ako sa master bedroom. Si Sebastian ay pumasok sa trabaho kaninang umaga, at siya ay bumalik ng tanghali nang kami ay nagla-lunch. Sa kabila ng birthday niya ngayon, nasa kwarto pa rin siya, at nagla-laptop. Binuksan ko ang pinto, at bumapo ang mga mata ko sa kanya. Nakaupo siya sa couch malapit sa bintana, ang laptop niya sa foot couch. "Hey," mahinang sabi ko. Tumingin siya sa akin. "Hey, how's everything going?" "It's going well," sagot ko habang papunta sa gilid ng kama ko. Lumapit ako sa bed table, hinila ang drawer at kinuha ang isang itim na bag. Tumalikod ako at nilagay ang bag sa kama, bago sumulyap kay Sebastian, bumalik na siya sa trabaho. Sa bag na ito, may regalo para sa kanya, isang singsing. Simpleng silver ring na nakuha niya noong araw ng kasal namin, at kasing laki ito ni Jason. Kaya para sa kanyang birthday, nagpasya akong iregalo sa kanya ang isang gold ring na mas maganda kaysa sa nauna. Kinuha ko ang blue velvet box at naglakad papunta kay Sebastian. Tumingala siya sa akin at dumapo ang mga mata niya sa velvet box, binigyan niya ako ng nagtatanong na tingin. "May little gift ako sa iyo," sabi ko sa kanya, habang nakatayo ako malapit sa kanya. Tinignan niya ako ng nagtataka, halatang hindi niya inaasahan. Tumayo siya, "You didn't have to."
I wanted to, sabi ko sabay abot sa kanya ng blue velvet box. Kinuha niya ito sa kamay at binuksan. It's pretty, komento niya. Ngayon ay maaari mong isuot ang isang ito, sa halip na ang plain silver one, dagdag ko. Ngumiti siya, thank you. You're welcome, ngumiti ako pabalik. Ibinaba niya ang box sa couch, bago inabot ang aking bewang, at hinila ako papunta sa kanya. Nanatili ang mga kamay ko sa dibdib niya, habang magkatitigan kaming dalawa. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa bewang ko, habang pinapakita niya sa akin ang isa niyang signature smile na sinimulan kong mahalin. I love you. Sabi niya na bahagyang nanlaki ang mata ko, habang nabubuhay ang butterfly sa tiyan ko. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. You do. Very much, sabi niya bago sumundal, at tinatakan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagnanasa sa labi niya sa labi ko. Mabagal ngunit mapusok ang halik, habang ibinubuhos niya rito ang kanyang nararamdaman. Sinadya niya ang sinabi niya. Humiwalay kami, at napatingin ako sa malarosas niyang labi na nangyari sa aking lipstick. Inabot ko ito para punasan sa labi niya, at mapaglarong kinagat niya ang daliri ko dahilan para mapahiyaw ako. Kailangan kong bumalik sa ibaba, paalala ko sa kanya. Napabuntong hininga siya. At may mga kailangan akong tapusin sa laptop ko. Well, may isang oras ka na lang bago magsimulang magpakita ang mga bisita, sinabi ko. It will be done before then, sabi niya. Good. Oh, I have something to show you. Tuwang-tuwang sabi ko, at tinignan niya ako nang nagtataka. Ano iyon? Humiwalay ako sa kanya, at bumalik sa kama ko. Sa itim na bag, may isa pang blue velvet box. Hinawakan ko ito bago ipinakita kay Sebastian. Binuksan ko ang box at tinitigan ang kwintas na nasa loob. Binili ko yan para kay Arya. Nabayaran mo na ba ang lahat? Tanong niya sa akin na ikinakunot ng kilay ko. Para sa singsing mo, oo. Pero kalahati lang ang babayaran ko sa kwintas, bakit? Tanong ko. Well, I want to give her something too, and since you pay half, let me pay the other half, then this will be our gift for her. Paliwanag niya. Sure, beside you know what, you gave her the gift. Kapag nalaman ni Karen na bumili ako ng ibang mamahaling bagay para kay Arya, papatayin niya ako, pero hindi kanya kayang patayin, sabi ko sa kanya. Tumawa siya, fine by me. Kailangan kong bumaba ngayon, sabi ko at tumango siya. Hinalikan niya ulit ang labi ko bago ako lumabas ng kwarto. Itinabi niya sa kanya ang kwintas. Pagbaba ko, inilagay na ni Alfred ang mga balloon sa itaas ng entrance ng pinto, at tinutulungan niya ngayon ang mga decorators na mag-impake. Tumingin ako sa paligid, at natuwa ako sa nangyari. Nakalimutan kong sabihin sa mga decorators na 10 kami at bumili siya ng 12 seated table, so we have 2 extra seats. Malapit na ang catering dito, narinig kong sabi ni Alfred. Okay, nasaan si Thalia? Tinanong ko siya. Umalis siya para maghanda, sagot niya. Dapat pumunta ka na rin, ako na ang bahala sa iba, paninigurado ko sa kanya. Tumango siya bago siya umalis papuntang guest house. Hinayaan ko silang mag-impake at pumasok na sa loob. Habang naglalakad ako papuntang kusina, narinig ko ang doorbell. Naglakad ako papunta doon at binuksan ko ang pinto. Nagulat ako nang makita ko sina Leo, Karen at Arya. It was still early. Hi, niyakap ko muna si Leo, since hawak-hawak ni Karen ang isang inaantok na si Arya. Niyakap ko siya sa gilid bago hinalikan si Arya sa ulo niya. Hey, saan ko siya ilalagay? Tanong ni Karen habang naglalakad papasok. Sa room namin, si Sebastian is working on his laptop, babantayan siya habang natutulog. I suggested. Sinabi ko kay Karen kung nasaan ang kwarto namin, at umakyat na siya. Saan ko ilalagay ito? Nilingon ko si Leo at napatingin sa malaking puting bag na hawak niya. Ano ang mayroon dyan? Tanong ko. Ilang red wine para ngayong gabi? Sagot niya. Oh, sundan mo ako. Naglakad kaming dalawa sa kusina, at nilagay niya ang bag sa counter. Binuksan ko ang bag at inilabas ang lahat ng bote ng alak bago ilagay sa counter kasama ang iba pang gamit. So, everything is cool between you two now? Maingat na tanong ni Leo. Natawa ako sa pinili niyang salita. Cool. I mean, okay na ba ang lahat sa inyong dalawa? Itinamo niya. Ngumisi ako. He just told me I love you, pagkatapos kong ibigay sa kanya ang kanyang birthday gift. Napakamot siya sa ilong niya. Ayokong malaman kung anong klaseng birthday gift ang ibinigay mo sa kanya.
Napabuntong hininga ko, dirty-minded fellow. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Isang ring, binigyan ko siya ng ring, sinabi ko ng detalyado. Oh, so you are both lovely-dovey. Pagtatapos niya, at sinamaan ko siya ng tingin. Narinig ko ang doorbell, kaya binuksan ko ito. Habang naglalakad ako papunta doon, bumaba si Karen at pinuntahan si Leo. Sa kabilang banda, si Sebastian. Nakarinig ako ng katok sa pinto, kaya napatingin ako sa laptop ko. Pumasok si Karen kasama ang isang natutulog na baby na si Arya sa kanyang mga bisig. Hey, happy birthday, ngumiti siya sa akin. Thank you, ngumiti ako pabalik. Sinabi sa akin ng iyong wife na maaari ko siyang patulugin sa inyong kama at ikaw na ang bahala sa kanya. Sabi niya. She's right. Naglakad siya papunta sa kama at inihiga si Arya bago hinila ang mga unan sa paligid niya na parang harang. Thank you, sabi niya at tumango ako. Umalis na siya at bumalik na ako sa trabaho ko. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko si Arya at pagkatapos ng 20 minutes nang halos matapos ako, narinig ko siyang sumigaw ng malakas. Nilingon ko siya at nakatingin siya sa akin, nasa bibig niya ang kamay niya. Give me 5 more minutes and I'll pick you up, sabi ko habang mabilis na nagtatype sa huling bahagi ng email. Nang matapos ako ay isinara ko na ang laptop ko. Sinuot ko ang singsing na regalo ni Katrina sa akin at kinuha ko ang regalo ni Arya bago naglakad papunta sa kama. Isang malapad na ngiti ang ibinigay niya sa akin habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Hi, ngumiti ako sa kanya. Nakasuot siya ng baby pink fluffy gown at pink head bow. I hope you like this little gift, and I also hope that you don't put this in your mouth, sabi ko bago isuot sa leeg niya. Nakasimangot siyang nakatingin sa mga kamay ko, sinusuri ang kwintas. Bago pa siya makaabot para kunin, ipinakita ko sa kanya ang asul na velvet box para makadistract at bumana naman ito. Binuhat ko siya sa aking mga bisig at isinara niya ang kanyang kamay sa isang kamao, nakahawak sa aking shirt. I pecked her chubby cheeks bago ako bumaba. Habang tumalikod ako para maglakad papunta sa kitchen area, narinig ko ang doorbell, kaya napahinto ako sa kinatatayuan ko. Lahat ay nasa labas sa backyard, at duda ako na marinig nila ang doorbell. Pumunta ako sa front door para buksan ito. Ito ay sina Carter, Adam at Alicia. Lahat sila ay nalipat ang tingin sa maliit na nasa braso ko. Namiss ko ba ang isang chapter? Narinig kong tanong ni Carter. Oh my God, ang cute niya. Bumulong sa kanya si Alicia. I never picture you like this, panimula ni Adam, at nilibot ko ang paningin ko. Lumayo ako sa pinto at pumasok silang lahat. Happy birthday, sabay yakap sa akin ni Alicia, habang may hawak siyang box. Salamat. Happy birthday bro, niyakap ako ni Adam ng bro hug bago ako binigyan ng gray na gift bag. Salamat. Happy birthday mate, sabi ni Carter sabay abot sa akin ng isang maliit na puting box na may red bow. Salamat. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng napakaraming regalo at wishes. No, but seriously, sino siya? Tanong ni Carter habang sinusuri si Arya. That's Arya, daughter ni Leo, sabi ko sa kanya. Hi, narinig ko ang pamilyar na malambing na boses ni Katrina. Napatingin ako sa kanan ko at nakita ko siyang naglalakad papunta sa amin. Sa kabilang banda, si Katrina. Sigurado akong narinig ko ang doorbell. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Carter, Alicia at Adam kasama si Sebastian na hawak si Arya. Hi, bati ko sa kanila. Lumapit sa akin si Alicia at niyakap ako sa gilid habang may hawak na isang box sa kanyang mga kamay. Hi, bumili ako ng cupcakes, sabi ni Alicia sa akin. Bumaba ang tingin ko sa box. Kailangan ba nasa ref sila or? Tanong ko. Umiling siya ng no, they will be good on a dry surface. Sige, napasulyap ako kay Sebastian, at may mga regalo ang isang kamay niya habang hawak si Arya na nakatingin sa mga balon sa may pintuan. Si Thalia ay nagsiserve ng mga fresh cocktail sa labas, sabi ko sa kanila. Pumunta sila sa backyard, habang ako naman ay pumunta sa kusina para ilagay ang box sa tabi ng mga bote ng alak. Hey, tumingala ako at nakita ko si Sebastian na papalapit sa akin. One guest is missing, sinabi niya. Right. She'll be here soon. Ang bisita ay walang iba kundi si Neri. Niyaya ko siya habang tinanong ako ni Sebastian. Sinabi niya sa akin na hindi titigil si Carter sa pagtatanong sa kanya kung maaari siyang pumunta sa aking opisina upang suriin ang lugar kung may anumang panganib.
Nang tanungin siya ni Sebastian kung bakit ang tigas ng ulo niya, binibigkas niya ang isang pangalan, Neri. Isang gabi pala silang magkasama at gusto siya nito. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na inimbitahan ko silang dalawa dito ngayong gabi. Nakakatuwang tingnan ang kanilang mga reaksyon. Nakarinig ako ng malakas na pagtili, kaya napatingin ako kay Arya. Napansin ko ang maliit na kwintas. "Oh, it looks pretty on you." Lumapit ako at hinalikan siya sa pisngi. Nakangiting iginalaw niya ang kanyang mga braso na masaya. Naglakad na kami ni Sebastian, papunta sa backyard. Ang lahat ng mga lalaki ay nasa tabi ng pesyo na nakaupo sa mga sopa, at nag-uusap sa isa't isa, kumihigop ng ilang cocktail. Habang ang mga kababaihan kung saan sa may open area, nakaupo sa upuan, nakikipag-usap at nakangiti, kumihigop ng ilang cocktail. Tumayo ako sa tabi ng drink table, at nagsalin ng 2 baso ng watermelon refresher para sa amin ni Sebastian. Tumayo si Carter at lumapit para punan muli ang kanyang baso ng tipsy tea. Nasa kandungan na ngayon ni Thalia si Arya at si Alicia naman ay nagpapatawa ng mga mukha. "Not gonna lie, it's a good party," komento ni Carter. Ngumiti ako, "Thank you." Hindi masakit ang kaunting pahinga sa trabaho, dagdag ni Sebastian. Tingnan mo kung sinong nagsasalita. Totoo. Narinig ko ang mahinang tunog ng doorbell, at alam ko kung sino yun. Carter, may tao yata sa pinto. Pwede mo bang buksan, please? I have to share the cupcakes, sinabi ko sa kanya. Bahagyang umiling si Sebastian habang nakatingin sa juice niya na may malabong ngiti sa labi. Alam niya. Sure, tumango si Carter. Sa kabilang banda, si Carter. Inilapag ko ang baso ko sa mesa, bago naglakad papunta sa front door. Iniisip ko kung sino yun, ang ibig kong sabihin ay nandito na ang lahat, baka isa pa itong kapatid ni Katrina. Binuksan ko ang pinto at natigilan ako, nang dumapo ang mga mata ko sa kanya. Lumingon siya sa akin, at nakita kong bahagyang nanlaki ang mga mata niyang hazel. "Hi," umalangaw-ngaw sa aking tenga ang malambot niyang boses. "Hi," nakangiti kong sabi, habang papalayo sa pinto. "You look pretty," komento ko. Ngumiti siya, bakas ang pamumula sa kanyang pisngi. "Thank you, you don't look bad yourself," dagdag niya. "Well, kung alam kong darating ka, kailangan kong subukang magbihis ng kaunti," sabi ko. Nakasuot ako ng itim na pantalon na may moron belt at puting shirt. I heard someone clear their throat, at napalingon kami, para makita sina Katrina at Sebastian. Binigyan ako ni Sebastian ng slight na ngisi, at pinadalhan ko siya ng masamang tingin. Mas mabuting itikong niya ang kanyang bibig. "Hi! Happy birthday! Narito ang isang little gift para sa iyo." Sa kabilang banda, si Katrina. Inabot ni Neri kay Sebastian ang regalo, at nagpasalamat ito. "I'll take her out near the drinks," mungkahi ni Carter na napangiti ako. Sure, nag-walk out silang dalawa, at pareho kaming nagkatinginan ni Sebastian. Mabilis siya, komento niya. Tumawa ako, "I'll bring the cupcakes." Tumango siya bago naglakad pabalik sa backyard, habang ako naman ay kumuha ng cupcakes. Binuksan ko ang box at mukhang masarap. Lumabas ako at hinayaan ang mga lalaki na kumuha ng isa. Kinuha ni Sebastian ang happy birthday dahil birthday niya. Lumapit ako sa mga babae at umupo muna ako bago pumili ng isa. "I love how we are only 10 people here, and the party is really good," komento ni Alicia. "Iyon ay dahil mas alam namin, kaysa sa mag-invite ng mga unwelcomed at unpleasant na mga bisita," sinabi ni Thalia. We cheered to that bago uminom ulit ng aming inumin. "Maiba ako, this necklace looks pretty," sabi ni Neri habang nakatingin sa kwintas ni Arya. "Small gift namin ni Sebastian," sabi ko. Binigyan ako ni Karen ng isang I don't believe you look. "It was mainly Sebastian's idea," nagsinungaling ako. 6:00 ng hapon na, at pumunta na kaming lahat sa food table. Inayos namin ang mesa bilang buffet, para mapili ng lahat ang gusto nilang kainin. Pumunta si Leo sa kanyang sasakyan, para kunin ang upuan ni Arya, dahil wala kaming malagyan sa kanya habang kumakain kami. Sinawsaw ni Karen ang pacifier niya sa strawberry juice bago inabot sa kanya. Natikman niya ito at sa itsura ng mukha niya, kinilig siya. Inabot ni Thalia kay Sebastian ang kanyang birthday gift, at ganoon din si Leo. Ang bawat babae ay nakaupo sa isang gilid ng mesa, habang ang mga lalaki ay nakaupo sa kabilang side, tulad ng sa isang restaurant.
Naging maayos ang hapunan at naging maganda ang gabi namin. Pumunta si Thalia para kunin ang dessert na itinago niya sa ref, at pagbalik niya ay excited na silang makita ang plate. "Damn, dentist who," sabi ni Carter na ikinatawa namin. We passed the plate, at kinuha ng lahat ang gusto nilang kainin. Makalipas ang 15 minuto, pumunta si Alfred sa gilid at nagdala ng speaker. "What's a party without dancing?" Ngumiti si Thalia. "It will be a slow dance my friends," dagdag pa ni Alfred. Inayos niya lahat habang naglalakad kami papunta sa space sa tabi ng table. Nagsimulang tumugtog ang kantang You Are the Reason, at nagsimulang sumayaw ang bawat mag-asawa kasama sina Carter at Neri. Hinila ako ni Sebastian palapit sa kanya, mahigpit na nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko. "Thank you for everything today," ngumiti siya. "You're welcome." Humiwalay ako at pinaikot niya ako, bumikit ang likod ko sa harapan niya. We swayed to the music bago niya ulit ako inikot. "Hindi ako nag-reply sa'yo kanina," sabi ko habang nakatingin sa mga mata niya. Kumunot ang kanyang kilay. "Tungkol saan?" "I love you too," ngumiti ako. Ngumiti siya pabalik, bago yumakap sa labi ko ng ilang beses, kaya napangiti ako. Patuloy kaming sumasayaw habang patuloy ang musika. Sinulyapan ko si Neri, at mukhang may oras siya sa buhay niya. Malaki ang ngiti niya habang nakatingin kay Carter na nakatingin sa kanya na may nakakaakit na tingin. I hope they end up together. Maya-maya, huminto kami at umupo sa mesa. Sina Leo, Karen at Arya ang naunang umalis, dahil malapit na ang oras ng pagtulog ni Arya at nagiging masungit na siya. Ang sumunod na umalis ay si Neri at Carter, kasunod sina Alicia at Adam. Anumang pagkain at merienda ang natitira, ipinamahagi ito ni Thalia sa lahat sa mga takeaway. Walang pag-aaksaya ng pagkain. Tapos, si Thalia, ako, si Sebastian at Alfred ay naglinis hanggang sa makakaya namin sa backyard. Bandang alas 11:30, nasa kwarto na kami. Naligo na kami. Naramdaman kong hinawakan ni Sebastian ang braso ko bago niya ako hinila papunta sa kanya. Sumandal siya at dumampi ang labi niya sa labi ko, this time medyo demanding siya at kailangan ng halik. Humiwalay siya sa akin. I would like to take my other gift from you, love. Alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin, at hindi ako naglakas loob na pigilan siya. I'm all yours, bulong ko. Sabihin na lang natin, late na kami natulog, late na talaga. Makalipas ang 3 buwan. Nagising ako kaninang umaga na nakaramdam na naman ako ng kaba. Nitong nakaraang 2 linggo, puro crappy, sad, at moody lang ang naramdaman ko. I could tell Sebastian was getting worried and upset by my sudden change of mood, and I felt bad for making him feel like that, but I can't control it. Sinusubukan ko, hindi ko kaya. Sa mga sintomas at pagbabago sa hormonal, naisip ko na baka buntis ako. Noong nakaraang linggo, sa wakas ay nagpa-pregnancy test ako, at nag-negative ito. Nakaramdam ako ng pagkadismaya tungkol dito, at umiyak buong gabi sa kama. Hindi ko sinabi kay Sebastian na nag-pregnancy test ako since negative ang lumabas. Napatingin ako sa natutulog na katabi ko, at hindi ko maiwasang mapangiti sa inaantok niyang mukha. Inabot ko ng bahagya ang kanyang mga pisngi gamit ang aking hinlalaki, bago hinalikan ang kanyang ilong. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakatali ko sa kanya, at tinungo ang banyo. Binuksan ko ang unang drawer at kumuha ng panibagong pregnancy test. I did my business at inilagay ang test sa counter habang nagsisipiliw ako habang naghihintay. Kinakabahan ako habang tumatagal. Natapos ang 5 minuto at inabot ko ang test nang hindi tumitingin. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa screen. Pregnant. Oh my God, napabuntong hininga ko at ngumiti. Yes, inilagay ko ang test sa bulsa ng pajama ko bago pumasok sa kwarto. Lumapit ako kay Sebastian at umupo sa gilid ng kama. Tumagilid ako at humalik sa pisngi niya ng ilang beses, sapat na para magising siya. Pumikit siya at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Nakakunot ang kanyang kilay habang nakatingin sa akin. Bago pa ako makasagot, bumangon na siya at umupo na binigay sa akin ang buong atensyon niya. Hindi ko napansin na umiiyak na pala ako, hanggang sa umabot siya para punasan ng luha ko gamit ang hinlalaki niya. I have something to tell you, sabi ko at tumango naman siya, nagpapalakas ng loob. Last week nagpa-pregnancy test ako, at negative ang lumabas, sabi ko sa kanya at pinanood ang bahagyang pagkunot ng noo niya. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagalit? Tanong niya, at tumango naman ako.
Hinaplos niya ang mukha ko. Love, you shouldn't be. Whenever God decides to bless us with our munchkins, we will have them by our sides. Mahinang sabi niya. I love this man so much. I took another one this morning, sabi ko sa kanya. I'm pregnant. Pinagmasdan ko siyang natigilan bago gumuhit ang malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Are you? Yes. Kinuha ko ang test at ipinakita ito sa kanya. Binaba niya ito ng tingin bago ako hinila sa kanyang mga braso, niyakap ako ng mahigpit. Congrats mommy, bulong niya habang nakatingin sa mga mata ko. I'm sorry I made you so worry. Hindi ko mapigilan ang mga nangyayari at shut up, you don't have to apologize. Naiintindihan ko, pero simula ngayon kahit anong gumugulo sa'yo, kahit anong ikagagalit mo, sabihin mo sa akin, makikipag-communicate ka sa akin, at tutulungan kita. Mahinang paliwanag niya at tumango naman ako. Gumalaw ako at yumakap sa kanya, binaon ko ang mukha ko sa leeg niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay niya sa likod ko, hinalikan ang tuktok ng ulo ko. Hindi ako makapaniwala na magiging daddy na ako. Bulong niya sa sarili, pero narinig ko. We need to go see a doctor before we tell anyone, wika ko, nasa leeg pa rin ang mukha ko. That's alright, dagdag ni Sebastian. At ginawa namin, kumuha kami ng appointment, at pumunta kami sa doktor kinabukasan sa aking lunch break. Hindi pa namin sinabi kahit kanino. Mrs. Alvaro. Pareho kaming pumasok ni Sebastian sa cabin, at iginiya ako ng nurse sa kama. Humiga ako habang nakatayo si Sebastian sa tabi ng kama, at hinihintay namin ang doktor. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babaeng doktor. Hi, I'm Georgia. Hi, bati naming dalawa sa kanya. So, let's start. Ginawa niya lahat ng check-up niya sa akin bago binuksan ang makina sa tabi ko. Iniangat ko ang pangitaas ko sa dibdib ko at nilagyan niya ng asol na cream ang balat ko bago nilagay ang mouse dito. Nakatitig siya sa screen habang naghihintay kami. Ah, congrats Katrina, you are pregnant. Ngumiti siya kaya napangiti ako. Napatingin ako kay Sebastian at nakangiti siyang nakatingin sa screen. So let me measure this. Well sa nakikita ko, 1 week and 5 to 6 days pregnant ka lang. Sabi niya. Nagpa-test ako last week and it came out negative, sabi ko sa kanya. That does happen in early stages. Well now let's talk more about your treatments. Bumalik ako sa opisina na may malaking ngiti sa labi. Imbes na maglakad papunta sa office ko, naglakad ako papunta kay Neri. Hey, tumingin siya sa akin. Oh, bumalik ka na. Oo, libre ka ba bukas ng gabi? Tanong ko sa kanya. Ako, bakit? Nagtanong siya. Well, I'm inviting you tomorrow for dinner, sabi ko, at tumango siya. Sure, pupunta ako dyan. Napagpasyahan namin ni Sebastian na gumawa ng isang small dinner tomorrow, upang sabihin sa lahat ang tungkol sa aming munchkin. Nais naming sabihin sa lahat ng sabay-sabay, dahil ayaw naming pumili kung sino ang una, pangalawa, pangatlo at iba pa, malalaman ng lahat ng sabay-sabay. Pumunta ako sa office ko at umupo. Sumandal ako sa upuan ko, nakangiti. Nire-replay ko ang lahat ng mga pag-uusap na sinabi ni Dr. Georgia at hinayaan kong magbabad ang lahat. Sa kabilang banda, si Sebastian. Naglakad ako papunta sa opisina ko at nakita ko sina Carter at Adam na nag-uusap habang umiinom ng malamig na inumin. Bumalik ka na, sabi ni Adam nang mapansin niya ako. Oo, umupo ako sa upuan ko. So, libre ba kayong dalawa bukas ng gabi? Tanong ko. Tumawa si Carter. Depende yan boss. Tama. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Adam. Wala lang, I just wanted to invite both for dinner tomorrow. Sa kabilang banda, si Katrina. Sa ngayon, nasa dining room ako at tinutulungan si Thalia sa pag-aayos ng mesa. Ngayong gabi, naghanda siya ng hapunan at panghimagas. Maaga kaming dumating ni Neri galing trabaho at tinulungang magluto si Thalia. Nang sabihin ni Sebastian kay Thalia ang tungkol sa hapunan, hindi na siya nagtanong at pumayag. I wonder kung may hint na siya na buntis ako. Narinig namin ang doorbell kaya pumunta ako sa pinto para buksan ito. Si Karen, Leo at Arya yun. Sa pagkakataong ito ay gising na gising si Arya sa mga bisig ng kanyang ama. Napangiti siya nang makita niya ako, mas lalong lumawak ang ngiti ko. Hi! Niyakap ko si Karen bago tumabi kay Leo at hinalikan sa pisngi si Arya. Next time, we are inviting you all for dinner, sinimulan kaming patawanin ni Karen. Hinawakan ko si Arya kay Leo bago kami pumunta sa sala at umupo.
Sumama sa amin sina Neri at Thalia. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok sina Sebastian, Carter, Alicia at Adam. Sinalubong namin ang isa't isa sabay yakap. Pinulupot ni Sebastian ang mga braso niya sa bewang ko mula sa likod bago hinalikan ang pisngi ni Arya. Handa na ang hapunan, sabi ni Thalia. Pumunta kaming lahat sa dining table at umupo. Nagdala si Alfred ng isa pang mesa mula sa bodega at inilagay ito sa tapat ng isa para magkasya ang lahat. Sumama si Arya kay Karen nang magsimula na kaming kumain. Lahat kami ay may casual na pag-uusap, lahat ay nag-uusap at nagtatawanan ng walang pag-aalinlangan. Parang isang malaking pamilya. Nagsisimula na talaga akong magustuhan ang mga dinner party na ito, nakakatuwa, komento ni Alfred. Sang-ayon ng lahat. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at nilingon ko si Sebastian. Hindi mo ba naisip na oras na para sabihin sa kanila? Tanong ni Sebastian sa mahinang boses at tumango naman ako. How about a toast? Tanong ko at tumango naman siya. Alright everyone, grab your drink, sabi ni Sebastian at na-confused silang lahat. Itinaas niya ang glass niya at ako naman, maya-maya sumunod na ang lahat. Para saan ito? Tanong ni Carter. Pinulupot ni Sebastian ang braso niya sa balikat ko habang nakatingin sa kanila. For our little coming munchkin. Bahagya kong tinapik ang baso ko, gamit ang baso niya kasabay ng paghingal ng mga babae at pagkaraan ng ilang segundo, tuwang-tuwa sila. Ang mga lalaki ay natagalan upang iproseso ang lahat at maunawaan ang sinabi ni Sebastian. Tumayo ang mga babae at pumunta sa gilid ko para yakapin ako. Pareho kaming tumayo ni Sebastian. Niyakap din nila si Sebastian. Congrats! Niyakap ko sila pabalik. Sabi ko na nga ba, nakangiting sabi ni Thalia. You did. Oo, tumawa siya. Congrats bro, niyakap ni Adam si Sebastian. Pagkatapos ay ginawa ni Carter. Lumapit sa akin si Leo. Ngayon, i-spoil ko ang anak mo at hindi mo ako mapipigilan. Tumawa ako bago niyakap siya. At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.